May mga taong tahimik na yumayaman habang ang iba ay paulit-ulit na nahuhulog sa parehong pagkakamali sa pera. May lihim na paraan ng pag-iisip na hindi madalas ituro sa eskwela pero malinaw na nakikita sa mga negosyanteng patuloy na umaangat. Isang mindset na hinubog ng disiplina, tiyaga, at matinding pag-unawa sa galaw ng pera. Maraming Pilipino ang masipag, pero bakit tila hirap pa rin makaipon at makalago ng yaman? May kulang na piraso sa palaisipan. At iyon ang pag-iisip na ginagamit ng ilan sa pinakamatagumpay na tao sa mundo. Kapag pera ang usapan, hindi sapat ang sipag lang dahil kailangan din ng tamang diskarte at pananaw. Sa likod ng malalaking negosyo at matitibay na pundasyon ng yaman, ay may mga prinsipyong sinusunod araw-araw. Isang uri ng pag-iisip na hindi emosyon ang pinapairal kundi malinaw na estratehiya. Mga ideyang kayang baguhin ang direksyon ng buhay kapag naiintindihan at naisa sa buhay ng tama. Dito nagsisimula ang tunay na pag-angat mula sa simpleng kita tungo sa pangmatagalang kayamanan. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang simpleng aksyon na yan ay maaring maging simula ng pagbabago sa paraan ng pagtingin sa pera. Mas maraming kaalaman ang darating kapag patuloy na bukas ang isip sa mga bagong ideya. Hindi aksidente ang pagyaman dahil bunga ito ng tamang desisyon na inuulit-ulit sa mahabang panahon. Ang bawat segundo na ginugugol sa pag-aaral ng tamang mindset ay hakbang palapit sa mas maayos na kinabukasan. Maraming kwento ng tagumpay ang nagsimula sa maliit na kapital pero pinalago dahil sa tamang prinsipyo. Ang pera ay parang binhi na kailangang alagaan at palaguin gamit ang wastong pag-iisip. Kapag mali ang pananaw, kahit gaano kalaki ang kita ay madaling mawawala. Kapag tama ang diskarte, kahit maliit ang simula ay kayang maging pundasyon ng malaking yaman. Nasa paraan ng pag-iisip ang tunay na pagkakaiba ng mga umaasenso at ng mga nananatili sa parehong antas. Isang kakaibang disiplina sa pera ang matagal nang ginagamit ng mga negosyanteng Tsino sa iba-ibang panig ng mundo. Hindi lang ito tungkol sa pagtitipid, kundi sa mas malalim na pag-unawa kung paano gumagalaw ang kita at puhunan. May mga prinsipyo na simple pakinggan pero napakalakas ng epekto kapag isinabuhay araw-araw. Mga aral na kayang i-apply sa konteksto ng mga Pilipino na nais makaangat sa buhay. Handa ng tuklasin ng mga mindset na maaaring magbukas ng bagong landas tungo sa tunay na pagyaman. Unang mindset, disiplina sa pagpapahalaga ng pera. Malalim na pagtingin sa halaga ng bawat piso ang pundasyon ng matatag na yaman. Hindi basta ginagastos ang kinikita, dahil bawat galaw ng pera ay may malinaw na layunin. May ugali ng pag-aaral muna bago gumastos upang masigurong tama ang direksyon ng bawat desisyon. Pinipili ang mga bagay na magdadala ng balik kaysa sa pansamantalang saya lamang. Dito nagsisimula ang disiplina na nagiging dahilan ng tuloy-tuloy na pag-unlad sa pananalapi. Mahalaga ang pag-iingat sa puhunan dahil pinaghihirapan ang bawat sentimo na pumapasok. Hindi basta pumapasok sa anumang oportunidad nang walang sapat na kaalaman at pagsusuri. Sinisigurong may malinaw na plano bago ilabas ang pera upang maiwasan ang hindi kinakailangang pagkalugi. Pinaglalaanan ng oras ang pag-intindi sa galaw ng negosyo at merkado upang makagawa ng mas matalinong hakbang. Sa ganitong paraan, napapalakas ang kakayahan na magpalago ng kita sa mas mahabang panahon. Nakatuon ang pansin sa pangmatagalang resulta kaysa sa mabilisang kita na walang kasiguraduhan. Mas pinapahalagahan ang matibay na pundasyon kaysa sa pansamantalang tagumpay na madaling mawala. Pinipili ang mga hakbang na unti-unting nagpapalaki ng yaman sa halip na sumugal sa hindi tiyak na resulta. Bawat maliit na progreso ay tinitingnan bilang bahagi ng mas malaking plano sa hinaharap. Sa ganitong pananaw, nagiging mas matatag ang estado ng pananalapi kahit may mga pagsubok. May matinding kontrol sa emosyon lalo na kapag pera na ang usapan. Hindi hinahayaan na madala ng takot o kasabikan ng mga desisyon na may kinalaman sa kita at gastos. Pinapanatili ang kalinawan ng isip upang maiwasan ang mga pagkakamaling dulot ng padalos-dalos na aksyon. Mas inuuna ang lohika
kaysa sa pansariling damdamin upang mapanatili ang direksyon ng pag-unlad. Dahil dito, nagiging mas maingat at mas epektibo ang bawat galaw sa larangan ng negosyo. Pinapahalagahan ang patuloy na pagkatuto bilang susi sa mas malaking tagumpay sa pananalapi. Hindi natatapos sa isang paraan lamang ang pag-unawa sa pera dahil patuloy nagbabago ang mundo ng negosyo. Hinahanap ang mga bagong kaalaman na makakatulong upang mapabuti ang kasalukuyang sistema ng kita. Inaangkop ang sarili sa mga pagbabago upang manatiling kompetitibo sa anumang sitwasyon. Sa ganitong pag-iisip, nabubuksan ang mas maraming oportunidad na magdadala ng mas mataas na antas ng tagumpay. Ikalawang mindset, pagpapalago ng pera sa pamamagitan ng negosyo. Malakas ang paniniwala na ang pera ay dapat pinapaikot upang mas lalo itong dumami sa paglipas ng panahon. Hindi sapat ang simpleng pag-iipon lamang dahil ang tunay na pag-unlad ay nanggagaling sa aktibong paggamit ng kapital. Mas binibigyang halaga ang paglikha ng pagkakakitaan kaysa sa pag-asa sa iisang pinagkukunan ng sahod. Nakikita ang negosyo bilang sasakyan patungo sa mas malawak na oportunidad sa pananalapi. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng kontrol sa direksyon ng kita at hindi nakadepende sa iba. Malinaw ang pagtingin sa bawat pagkakataon na maaaring pagkakitaan kahit sa maliliit na sitwasyon. Hindi minamaliit ang maliit na puhunan dahil naniniwala na kaya itong palaguin sa tamang diskarte at tiyaga. Bawat kita ay iniikot muli upang lalo pang mapalawak ang saklaw ng negosyo. Pinag-aaralan ang galaw ng merkado upang matukoy kung saan dapat ilaan ang oras at lakas. Sa ganitong hakbang, unti-unting lumalawak ang kakayahan na kumita sa iba-ibang paraan. Mas inuuna ang pagbuo ng sistema na patuloy nakikita kahit hindi palaging nakatutok ang may-ari. Hindi lamang pisikal na pagod ang puhunan, kundi pati na rin matalinong pagdidisenyo ng proseso. Pinapalakas ang pundasyon ng negosyo upang maging matatag kahit may mga pagbabago sa ekonomiya. Pinipiling mag-invest sa mga bagay na may kakayahang magbigay ng tuloy-tuloy na balik. Sa ganitong pag-iisip, nagiging mas sustainable ang daloy ng kita sa mahabang panahon. May kahandaan sa pagtanggap ng panganib, ngunit laging may kasamang maingat na pagsusuri. Hindi iniiwasan ang risk, ngunit pinipili ang laban na may sapat na tsansa ng tagumpay. Sinusuri ang bawat galaw upang mabawasan ang posibilidad ng malaking pagkalugi. Ginagamit ang karanasan bilang gabay upang mas mapabuti ang susunod na desisyon. Sa ganitong diskarte, nagiging mas matibay ang loob sa pagharap sa hamon ng negosyo. Patuloy ang paghahanap ng bagong oportunidad na maaring pagkakitaan sa iba-ibang industriya. Hindi nililimitahan ang sarili sa iisang larangan lamang dahil maraming pwedeng pasukin na pagkakakitaan. Pinapalawak ang koneksyon upang magkaroon ng akses sa mas maraming posibilidad. Bawat relasyon ay tinitingnan bilang potensyal na tulay patungo sa mas malaking kita. Sa ganitong mindset, nagiging mas bukas ang landas tungo sa patuloy na pag-asenso. Ikatlong mindset, pagtitiyaga at pag-iipon bago ang luho. Matibay na pagpipigil sa sarili ang nagiging sandigan upang maiwasan ang hindi planadong paggastos. Mas pinipili ang simpleng pamumuhay habang inuuna ang pagbuo ng matibay na ipon. Hindi agad nagpapadala sa uso o sa mga bagay na mabilis lang magbigay ng kasiyahan. Bawat desisyon sa paggastos ay dumadaan sa masusing pag-iisip kung may tunay na pakinabang ba ito. Sa ganitong paraan, napapanatili ang kontrol sa pananalapi kahit lumalaki ang kinikita. Pinahahalagahan ang konsepto ng delayed gratification bilang mahalagang hakbang sa pagyaman. Hindi kailangang makuha agad ang lahat ng gusto dahil mas mahalaga ang mas malaking benepisyo sa hinaharap. Mas inuuna ang paglalaan ng pondo sa mga bagay na magbibigay ng pangmatagalang halaga. Ang pagtitiis sa kasalukuyan ay nakikita bilang puhunan para sa mas maginhawang buhay sa darating na panahon. Dito nahuhubog ang disiplina na bihirang matagpuan sa karamihan. Bawat kinikita ay hinahati ng maayos upang may mapunta sa ipon at pamumuhunan. Hindi hinahayaang maubos ang pera sa mga gastusin na walang malinaw na balik. May sistema ng paglalaan ng pondo na sinusunod ng may konsistensya araw-araw. Ang maliit na halaga na naiipon ay unti-unting lumalaki dahil sa tuloy-tuloy na pagdagdag. Sa ganitong gawain, nabubuo ang matibay na pundasyon ng seguridad sa pananalapi.
May malinaw na pag-unawa na ang kayamanan ay hindi nabubuo sa isang iglap lamang. Hindi umaasa sa mabilisang resulta dahil alam na ang pagyaman ay proseso na nangangailangan ng panahon. Patuloy ang pagsisikap kahit hindi agad nakikita ang bunga ng mga ginagawa. Ang bawat hakbang ay itinuturing na bahagi ng mas malaking layunin sa buhay. Sa ganitong pananaw, nagiging mas matatag ang loob sa pagharap sa mahabang proseso ng pag-unlad. Pinapahalagahan ang bawat progreso, kahit gaano pa kaliit ang nakikita. Hindi minamaliit ang simpleng pag-iipon dahil alam na dito nagsisimula ang malaking pagbabago. Ang consistency ang nagiging susi upang mapanatili ang pag-usad sa tamang direksyon. Bawat araw ay may pagkakataon upang magdagdag sa ipon at mapalapit sa layunin. Sa ganitong mindset, unti-unting nagiging realidad ang pangarap na magkaroon ng sapat at lumalagong yaman. Ika-4 na mindset, malakas na pundasyon ng relasyon sa negosyo. Malalim ang pagpapahalaga sa tiwala bilang isa sa pinakamahalagang puhunan sa mundo ng negosyo. Hindi lamang pera ang binubuo kundi pati na rin matitibay na ugnayan sa mga taong may parehong layunin. Bawat transaksyon ay tinatrato bilang pagkakataon upang palakasin ang kredibilidad at reputasyon. Mas pinipiling panatilihin ang magandang relasyon kaysa sa panandaliang kita na maaaring makasira ng tiwala. Sa ganitong paraan, nagiging mas matatag ang posisyon sa larangan ng negosyo. Nagiging tuloy-tuloy ang daloy ng oportunidad dahil sa matibay na pundasyon ng pakikipag-ugnayan. Mahalaga ang maayos na pakikitungo sa bawat kliyente at kasosyo anuman ang laki ng kanilang ambag. Hindi minamaliit ang kahit maliit na koneksyon dahil maaaring magbukas ito ng mas malaking oportunidad. Pinapahalagahan ang integridad upang mapanatili ang respeto ng mga taong nakapaligid. Ang salita ay tinutupad at ang pangako ay sinisigurong na isa sa katuparan sa tamang oras. Sa ganitong disiplina, mas lumalawak ang network na nagiging daan sa pag-asenso. Nagkakaroon ng mas maraming tiwala mula sa iba dahil sa consistent na magandang pakikitungo. Malinaw ang pag-unawa na ang tagumpay ay hindi lamang bunga ng sariling kakayahan, kundi ng tamang pakikipag-ugnayan. Mas mabilis ang pag-unlad kapag may mga taong handang makipagtulungan at magbahagi ng oportunidad. Pinapalakas ang samahan upang magkaroon ng mas matibay na suporta sa iba-ibang sitwasyon. Ang bawat koneksyon ay nagiging tulay patungo sa mas malawak na merkado at mas malaking kita. Sa ganitong pananaw, lumalaki ang posibilidad ng tuloy-tuloy na pag-angat. Nagiging mas matibay ang negosyo dahil may sapat na suporta mula sa tamang tao. May kakayahang makinig at umunawa sa pangangailangan ng ibang tao sa loob ng negosyo. Hindi lamang sariling interes ang inuuna, kundi pati na rin ang kapakanan ng mga kasosyo. Pinapahalagahan ang maayos na komunikasyon upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ang pagrespeto sa opinyon ng iba ay nagiging susi sa mas maayos na samahan. Sa ganitong ugali, nagiging mas matibay ang pundasyon ng bawat relasyon. Mas nagiging bukas ang bawat panig sa mas produktibong usapan at desisyon. Pinananatili ang pagiging mapagkakatiwalaan sa lahat ng oras upang hindi masira ang reputasyon, hindi gumagawa ng hakbang na maaaring makasira sa imahe na pinaghirapan buuin. Ang magandang pangalan ay tinitingnan bilang kayamanan na hindi matutumbasan ng pera. Patuloy na pinapalago ang network sa pamamagitan ng tamang asal at pakikitungo. Sa ganitong mindset, nagiging mas bukas ang pintuan sa mas maraming oportunidad sa hinaharap. Nagiging inspirasyon pa sa iba ang ganitong uri ng propesyonal na pag-uugali. Ika-5 mindset, matalinong pag-ikot ng kita at puhunan. Malinaw ang pagtingin na ang bawat kinikita ay hindi dapat manatiling nakatigil lamang. Pinapagalaw ang pera sa paraan na magbubunga ng panibagong kita sa paglipas ng panahon. Hindi hinahayaan na matulog ang kapital dahil bawat araw ay oportunidad upang ito ay mapalago. Mas pinipili ang aksyon na may malinaw na direksyon kaysa sa pag-aantay na walang kasiguraduhan. Sa ganitong diskarte, unti-unting lumalakas ang daloy ng yaman. Nagkakaroon ng mas malinaw na kontrol sa takbo ng pananalapi sa bawat hakbang na ginagawa. Mahusay ang paglalaan ng pondo sa iba-ibang aspeto na may potensyal na kumita. Hindi inilalagay ang lahat sa iisang pagkakataon upang maiwasan ang malaking panganib. Pinaghahati ang puhunan sa mga paraan na nagbibigay ng balanse sa pagitan ng kita at seguridad.
Bawat galaw ay may kasamang pagsusuri upang matiyak na nasa tamang landas ang direksyon. Sa ganitong sistema, nagiging mas matibay ang kakayahan na harapin ang pagbabago ng merkado. Mas nagiging handa sa iba-ibang sitwasyon dahil may sapat na paghahanda at pagplano. Pinahahalagahan ang konsepto ng reinvestment bilang susi sa mas mabilis na pag-unlad. Ang kinita ay ibinabalik sa negosyo upang lalo pang mapalawak ang saklaw ng operasyon. Hindi agad kinukuha ang tubo para sa personal na gamit kung may pagkakataon pang palaguin ito. Mas inuuna ang paglago ng kapital bago ang pansariling kaginhawaan. Sa ganitong pag-iisip, napapabilis ang pagbuo ng mas malaking yaman. Unti-unting nabubuo ang momentum na nagtutulak sa tuloy-tuloy na pag-angat. May kakayahang tukuyin kung kailan dapat pumasok at kailan dapat umatras sa isang oportunidad. Hindi lahat ng pagkakataon ay pinapasok dahil may malinaw na batayan sa pagpili ng tamang galaw. Pinag-aaralan ang timing upang masulit ang bawat desisyon na may kinalaman sa pera. Ang karanasan ay ginagamit bilang gabay upang maiwasan ang paulit-ulit na pagkakamali. Sa ganitong paraan, nagiging mas epektibo ang bawat hakbang sa pagpapalago ng kita. Mas nagiging disiplinado sa pagpili ng oportunidad na tunay na may halaga. Pinapalakas ang kakayahan sa paghawak ng daloy ng salapi upang mapanatili ang katatagan ng negosyo. Hindi pinapabayaan ang cash flow dahil ito ang dugo ng anumang uri ng pagkakakitaan. Sinisigurong may sapat na pondo para sa operasyon habang may inilalaan para sa paglago. Ang bawat galaw ay nakabatay sa maayos na plano at hindi sa padalos-dalos na desisyon. Sa ganitong mindset, nagiging mas handa sa anumang hamon na maaring dumating sa hinaharap. Nagiging mas kumpiyansa sa pagharap sa mga pagbabago dahil may solidong sistema na sinusunod. Ika-6 na mindset, matinding disiplina sa paggastos at pagkontrol sa luho. Mahigpit ang paghawak sa bawat labas ng pera upang maiwasan ang pagtagas ng kita. Hindi hinahayaan na mangibabaw ang emosyon sa tuwing may tukso na gumastos nang walang malinaw na dahilan. Bawat pagbili ay sinusuri kung tunay bang kailangan o pansamantalang kagustuhan lamang. Mas inuuna ang mga bagay na may pangmatagalang pakinabang kaysa sa panandaliang aliw. Sa ganitong paraan, napapanatili ang balanse sa pagitan ng pangangailangan at kagustuhan. Malinaw ang pagkakaiba ng luho at investment sa bawat desisyon sa pananalapi. Hindi agad bumibili ng mamahaling bagay kung hindi pa sapat ang daloy ng kita. Pinipiling ipagpaliban ang mga hindi mahalagang gastusin upang mailaan ang pondo sa mas makabuluhang layunin. Ang bawat piso ay tinitingnan bilang kasangkapan na dapat gamitin ng may saysay. Sa ganitong pag-iisip, nagiging mas matatag ang pundasyon ng yaman. May kakayahang tumanggi kahit sa mga bagay na kayang bilhin. Kung hindi naman ito makakatulong sa pag-unlad, hindi nagpapaapekto sa opinyon ng iba pagdating sa pagpapakita ng estado sa buhay. Mas pinipili ang tahimik na pag-ipon kaysa sa marangyang imahe na walang sapat na basehan. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi nakikita sa panlabas na anyo kundi sa katatagan ng pananalapi. Sa ganitong pananaw, napapanatili ang direksyon tungo sa mas mataas na antas ng yaman. Pinapahalagahan ang simpleng pamumuhay bilang paraan upang mapalakas ang kakayahang mag-ipon. Hindi kailangan ng magarbong lifestyle upang maramdaman ang kasiyahan sa buhay. Mas binibigyang halaga ang seguridad at kapayapaan ng isip kaysa sa pagpapakitang gila sa iba. Ang pagiging praktikal ay nagiging sandigan sa pagharap sa araw-araw na gastusin. Sa ganitong ugali, mas nagiging magaan ang pag-abot sa mga layunin sa pananalapi. Pinananatili ang kontrol sa sarili kahit lumalaki na ang kinikita upang hindi masayang ang pinaghirapan. Hindi pinapayagan na sumabay ang gastos sa pagtaas ng kita kung hindi pa handa ang sistema. May malinaw na limitasyon sa paggastos upang mapanatili ang tuloy-tuloy na pag-ipon. Ang disiplina ay hindi nawawala kahit may kakayahan ng bumili ng mas mahal na bagay. Sa ganitong mindset, nagiging tuloy-tuloy ang pagbuo ng yaman sa mahabang panahon. Ika-7 mindset, pagpapahalaga sa pamilya bilang pundasyon ng yaman. Malalim ang pagtingin sa pamilya bilang unang negosyo na dapat alagaan at palaguin. Hindi lamang personal na tagumpay ang hinahabol, kundi ang kabuuang pag-unlad ng bawat miyembro. Ang kita ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. May malinaw na layunin.
na mag-iwan ng matibay na pundasyon para sa mga anak at apo. Sa ganitong pananaw, nagiging mas makabuluhan ang bawat pagsisikap sa buhay. Mas nagiging matatag ang direksyon dahil may mas malaking dahilan na pinaghuhugutan ng lakas. Mahalaga ang pagtuturo ng tamang paghawak ng pera sa loob pa lamang ng tahanan. Hindi hinahayaan na lumaki ang mga anak na walang kaalaman sa disiplina sa pananalapi. Ang bawat miyembro ay unti-unting hinuhubog upang maging responsable sa kita at gastos. Pinapakita sa gawa ang kahalagahan ng sipag, tiyaga at wastong pag-iisip sa pera. Sa ganitong paraan, napapasa ang tamang mindset sa susunod na henerasyon. Nagkakaroon ng matibay na pundasyon na magpapatuloy kahit lumipas ang panahon. Pinapalakas ang samahan upang maging matibay na suporta sa anumang hamon sa negosyo. Hindi lamang pera ang puhunan, kundi pati na rin ang tiwala at pagkakaisa ng pamilya. Mas madaling harapin ang problema kapag may solidong samahan na pinaghuhugutan ng lakas. Ang bawat tagumpay ay pinagsasaluhan at ang bawat pagsubok ay sabay-sabay na nilalampasan. Sa ganitong ugali, nagiging mas matatag ang pundasyon ng pag-asenso. Mas nagiging buo ang loob sa pagharap sa mga hamon dahil may matibay na sandalan. May malinaw na sistema sa paghahati ng responsibilidad upang maging maayos ang takbo ng kabuhayan. Hindi nagkakaroon ng kalituhan dahil alam ng bawat isa ang kanilang papel sa loob ng pamilya. Pinapahalagahan ang kooperasyon upang mas mapabilis ang pagunlad ng pinagsamang layunin. Ang bawat ambag ay tinitingnan bilang mahalagang bahagi ng kabuang tagumpay. Sa ganitong paraan, nagiging organisado at epektibo ang paghawak ng yaman. Nagkakaroon ng mas malinaw na direksyon ang bawat hakbang na ginagawa. Pinananatili ang paggalang at malasakit sa bawat isa upang hindi masira ang pundasyon ng samahan. Hindi hinahayaan na masira ng pera ang relasyon na matagal nang pinaghirapan buuin. Mas inuuna ang pagkakaunawaan kaysa sa hindi pagkakasundo na maaaring magdulot ng hidwaan. Ang bukas na komunikasyon ay nagiging susi upang mapanatili ang maayos na samahan. Sa ganitong mindset, napapangalagaan ng yaman habang napapanatili ang pagkakaisa ng pamilya. Nagiging inspirasyon ang ganitong uri ng samahan sa iba pang nais umangat sa buhay. Ikawalong mindset, kakayahang makakita ng oportunidad sa bawat sitwasyon. Matalas ang pagtingin sa mga pagkakataon na kadalasang hindi napapansin ng karamihan. Hindi lamang problema ang nakikita sa isang sitwasyon, kundi posibilidad na maaaring pagkakitaan. Bawat hamon ay tinitingnan bilang pinto na maaaring magbukas ng bagong direksyon sa negosyo. Mas pinipiling kumilos agad kapag may nakita na potensyal kaysa magdalawang isip at mahuli sa pagkakataon. Sa ganitong paraan, nagiging mas mabilis ang pag-angat kumpara sa iba. Nagkakaroon ng kalamangan dahil sa kakayahang makita ang hindi agad napapansin ng karamihan. Malikhain ang pag-iisip sa paghanap ng paraan upang gawing kapaki-pakinabang ang anumang sitwasyon. Hindi nililimitahan ang sarili sa tradisyonal na pamamaraan lamang sa pagkita ng pera. Pinag-aaralan ang pangangailangan ng merkado upang matukoy kung saan maaaring pumasok. Ang kakulangan ng iba ay nagiging inspirasyon upang magbigay ng solusyon na may katumbas na kita. Sa ganitong diskarte, mas nagiging malawak ang saklaw ng oportunidad na pwedeng pasukin. Mas nagiging flexible ang pag-iisip sa pagharap sa iba-ibang uri ng pagkakataon. Handang sumubok ng bagong ideya basta may sapat na basehan at pagsusuri. Hindi natatakot sa pagbabago dahil nakikita ang potensyal na dala nito sa hinaharap. Pinapahalagahan ang bilis ng aksyon, lalo na kapag may malinaw na oportunidad na nakikita. Mas pinipiling matuto sa aktwal na karanasan kaysa manatili sa pag-iisip lamang. Sa ganitong pag-uugali, mas nagiging aktibo ang pag-usad sa mundo ng negosyo. Nagiging mas matapang sa pagharap sa mga bagong hamon na may kasamang oportunidad. May kakayahang mag-adjust sa iba-ibang sitwasyon upang hindi mapag-iwanan ng takbo ng panahon. Hindi nananatili sa lumang paraan. Kung may mas epektibong opsyon na maaring gamitin, pinapahusay ang kakayahan upang mas mapakinabangan ang mga bagong oportunidad na dumarating. Ang flexibility ay nagiging mahalagang sandata sa patuloy na pag-unlad. Sa ganitong mindset, nagiging handa sa kahit anong pagbabago na maaring mangyari. Mas nagiging adaptable sa mabilis na galaw ng merkado at teknolohiya. Pinapahalagahan ang bilis ng pagdedesisyon upang hindi masayang ang mga pagkakataon na dumadaan.
Hindi hinahayaan na maagaw ng iba ang oportunidad dahil sa pag-aalangan o takot. May kumpiyansa sa sariling kakayahan na suriin ang tama at maling hakbang. Bawat pagkakataon ay tinatrato bilang mahalagang bahagi ng paglalakbay sa tagumpay. Sa ganitong pananaw, mas nagiging bukas ang landas tungo sa mas malawak na kita at pag-asenso. Nagiging mas malinaw ang direksyon dahil sa patuloy na pagkuha ng tamang pagkakataon. Ikasyam na mindset, patuloy na pag-aaral at paghasa ng kaalaman sa pera. Malakas ang paniniwala na ang kaalaman ang tunay na sandata sa pagyaman. Hindi tumitigil sa pagkatuto kahit mayroon ng sapat na karanasan sa negosyo. Bawat bagong impormasyon ay tinitingnan bilang dagdag na lakas upang mas mapabuti ang desisyon. Mas pinapahalagahan ang pag-unlad ng isip kaysa sa pansamantalang kita lamang. Sa ganitong pananaw, nagiging mas handa sa mas komplikadong oportunidad sa hinaharap. Nagkakaroon ng mas malinaw na direksyon dahil sa patuloy na pagdagdag ng kaalaman. Hinahanap ang mga aral mula sa karanasan ng iba upang mapabilis ang sariling pag-unlad. Hindi nahihiyang matuto mula sa mas may alam at mas matagal na sa larangan ng negosyo. Pinag-aaralan ng mga tagumpay at pagkakamali ng iba upang maiwasan ang parehong pagkadapa. Ang bawat kwento ay nagiging gabay sa paggawa ng mas matalinong hakbang. Sa ganitong paraan, napapalawak ang perspektibo sa iba-ibang sitwasyon. Mas nagiging handa sa pagharap sa mga komplikadong hamon sa pananalapi. Pinapahalagahan ang pagbabasa at pag-aaral bilang bahagi ng pang-araw-araw na gawain. Hindi sinasayang ang oras sa mga bagay na walang naidudulot na kaalaman o pag-unlad. Mas pinipiling mag-invest sa sarili upang tumaas ang antas ng kakayahan sa paghawak ng pera. Ang paghasa ng isip ay nagiging pundasyon ng mas matibay na desisyon sa negosyo. Sa ganitong ugali, mas nagiging handa sa mas malalaking responsibilidad sa pananalapi. Unti-unting tumataas ang antas ng kumpiyansa sa sariling kakayahan. May bukas na isip sa mga bagong ideya at modernong paraan ng pagkita ng pera. Hindi nananatili sa lumang kaalaman kung may mas epektibong pamamaraan na lumilitaw. Inaangkop ang natututunan sa kasalukuyang sitwasyon upang mas mapakinabangan ito. Ang pagbabago ay tinatanggap bilang bahagi ng patuloy na pag-unlad. Sa ganitong mindset, nagiging mas competitive sa mundo ng negosyo. Mas nagiging mabilis ang pag-adapt sa mga bagong sistema at teknolohiya. Pinananatili ang pagiging mapanuri sa bawat impormasyon na natatanggap upang maiwasan ang maling desisyon. Hindi basta naniniwala sa lahat ng naririnig o nakikita, lalo na kung may kinalaman sa pera. Sinusuri ang bawat detalye bago ito isabuhay sa aktwal na sitwasyon. Ang kritikal na pag-iisip ay nagiging susi upang mapanatili ang tamang direksyon. Sa ganitong paraan, mas nagiging matatag ang pundasyon ng kaalaman sa pananalapi. Nagiging mas responsable sa bawat hakbang dahil sa mas malalim na pag-unawa. Ikasampung mindset, pangmatagalang pananaw sa pagbuo ng yaman. Malawak ang pagtingin sa hinaharap pagdating sa paghawak ng pera at negosyo. Hindi nakatuon sa mabilisang kita, kundi sa tuloy-tuloy na paglago sa loob ng mahabang panahon. Bawat hakbang ay iniisip kung ano ang magiging epekto nito sa mga susunod na taon. Mas pinipili ang matibay na pundasyon kaysa sa agarang resulta na madaling mawala. Sa ganitong pananaw, nagiging mas matatag ang direksyon ng pag-asenso. Mas nagiging malinaw ang landas dahil sa maingat na pagplano ng bawat galaw. Pinapahalagahan ang consistency kaysa sa pabugso-bugso na pagsisikap sa pananalapi. Hindi tumitigil kahit mabagal ang progreso dahil alam na bahagi ito ng proseso. Ang maliit na hakbang na inuulit-ulit ay nagiging dahilan ng malaking pagbabago sa hinaharap. Mas inuuna ang tuloy-tuloy na pag-usad kaysa sa pansamantalang pagbilis na walang kasiguraduhan. Sa ganitong diskarte, unti-unting nabubuo ang matibay na yaman. Nagkakaroon ng momentum na lalong nagpapabilis sa paglago sa paglipas ng panahon. May malinaw na layunin na magtayo ng sistemang kayang tumagal kahit wala ang may-ari. Hindi lamang kasalukuyang kita ang iniisip, kundi ang kakayahan ng negosyo na magpatuloy sa paglipas ng panahon. Pinaplanong mabuti ang bawat detalye upang masigurong hindi basta-basta mawawala ang pinaghirapan. Ang bawat desisyon ay nakatuon sa pagpapatibay ng pundasyon ng negosyo. Sa ganitong mindset,
nagiging sustainable ang daloy ng kita sa mahabang panahon. Mas nagiging matibay ang istruktura na kayang tumagal sa iba-ibang pagsubok. Pinahahalagahan ang pag-iwan ng pamana na higit pa sa material na bagay. Hindi lamang pera ang nais ipasa, kundi pati ang tamang prinsipyo sa paghawak nito. Ang bawat hakbang ay may layuning magbigay ng mas magandang kinabukasan sa susunod na henerasyon. Mas inuuna ang paghubog ng sistema na magpapatuloy kahit wala na ang nagtatag. Sa ganitong pananaw, nagiging makabuluhan ang pagyaman dahil may mas malalim na layunin. Nagiging inspirasyon ang ganitong adhikain para sa mga susunod na salinlahi. Pinananatili ang disiplina at pasensya sa buong proseso ng pagbuo ng yaman. Hindi nagpapadala sa tukso ng madaling kita na maaring magdulot ng malaking panganib. Ang bawat tagumpay ay bunga ng mahabang panahon ng tamang desisyon at matiyagang paghihintay. Mas pinipiling sundan ang planong napatunayan kaysa sumubok ng walang kasiguraduhan. Sa ganitong mindset, nagiging tuloy-tuloy ang pag-angat hanggang makamit ang tunay na kasaganaan. Mas tumitibay ang kumpiyansa dahil sa napatunayang resulta ng mahabang proseso. Akala ng karamihan ng pagyaman ay swerte lang, pero may tahimik na prinsipyo na sinusunod ng mga tunay na umaangat. May mga taong patuloy na sumusulong habang ang iba ay nananatili sa parehong sitwasyon taon matapos ang taon. Hindi dahil mas magaling sila, kundi dahil iba ang kanilang pananaw sa pera at oportunidad. Ang kaibahan ay nagsisimula sa pag-iisip na unti-unting nagiging aksyon araw-araw. Kapag nagbago ang paraan ng pagtingin sa pera, nagbabago rin ang direksyon ng buhay. Malinaw na ang bawat mindset na natutunan ay hindi lamang simpleng ideya kundi gabay sa tunay na pag-unlad. Ang mga prinsipyong ito ay kayang isabuhay ng kahit sinong handang magbago at matuto. Walang instant na resulta, ngunit may tiyak na bunga ang tamang diskarte na inuulit-ulit sa mahabang panahon. Ang bawat maliit na hakbang ay may dalang epekto na magdadala sa mas mataas na antas ng tagumpay. Nasa desisyon kung paano sisimulan ang pagbabago, mula sa simpleng pag-unawa hanggang sa aktwal na pagkilos. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang suporta mo ay nagbibigay daan upang mas marami pang kaalaman ang maibahagi sa mas nakararami. Mas lumalawak ang komunidad ng mga taong gustong umasenso at magtagumpay sa larangan ng pananalapi. Bawat pag-share ay maaring maging simula ng pagbabago sa buhay ng ibang tao. Ang simpleng aksyon ay may kakayahang magdulot ng malaking epekto sa hinaharap. Patuloy na buksan ang isip sa mga bagong ideya at huwag matakot sumubok ng mas epektibong paraan. Ang mundo ng pera ay patuloy na nagbabago kaya mahalaga ang pagiging handa sa bawat pagkakataon. Ang pag-angat ay hindi lamang para sa iilan, kundi para sa sino mang may disiplina at tamang pananaw. Unti-unting buuin ang pundasyon ng tagumpay sa pamamagitan ng tamang hakbang at malinaw na layunin. Nasa kamay ang kapangyarihan upang baguhin ang direksyon ng sariling buhay.